Hay nako, sinong mag-aakalang maging Lucky Koy ay may trabaho pa? Trabaho ng trabaho, tingnan natin. Ano kaya ang hiling ng mga tao ngayon? Diyos ng yaman, basbasan niyo po ako. Sana ay manalo ako ng 50 milyong dolyar na premyo. Isa na namang humihiling ng pera. Ang taong ito, mukhang malupit at sobrang sakim. Grabe naman. Mas masama pa siya sa akin. Narito, para humiling pero nagnanakaw sa donasyon box. Malas talaga. Parurusahan kita ng 10 araw na kamalasan. Sige na. Pakiusap. Nakikiusap ako? Gusto ko lang bago ako pumanaw ay makita siyang muli. Makita siya sa huling pagkakataon. Para malaman ko na mahal niya rin ako. Napakalinis ng kaluluwang ito. Ito ay ang liwanag ng mabuting tao sa siyam na buhay. Pero, bakit parang mawawalan na siya ng hininga? Makita siyang muli. Ano ang ibig sabihin nito? Buisit. Mabuting tao sa siyam na buhay, pero nakatagpo ng isang babaeng manloloko. Ang hangal na ito, ibinigay ang buhay para sa perang winaldas niya, habang siya ay may kalandian ng iba. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang umalis siyang may ilusyon. Pambasag ilusyon. Bukas. Ito ay Hindi. 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 Hindi maaari. Sabi niya sa akin, nag-iipon siya ng pera. Magtatrabaho siya para sa ating hinaharap. Ako, ibinigay ko sa kanya lahat ng ipon ko. Ha ha ha. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Nito. Hala, anong nangyari? Hay. Ito, ang tibay ng loob niya. Bakit ang hina naman? Bilang isang Lucky Koy, nang himasok ka sa mundo ng tao, pinakialaman ang karma. Dahilan para ang mabuting tao sa siyam na buhay ay hindi matapos ang 81 paghihirap, maagang namatay. At ang reinkarnasyon ay uulitin. Ano ang iyong parusa? Ang mabuting taong iyon ay dapat dumanas ng 81 paghihirap bago makamit ang kaliwanagan. Ngunit 71 paghihirap pa lang ay napaaga na dahil sa iyong panghihimasok. Namatay siya sa pighati. Nawalan ng saysay ang lahat. Kailangang pumasok muli sa reinkarnasyon at dumanas muli ng malaking dagok. Ang karmang ito, tatanggapin mo ba? Para sa ikabubuti niya iyon, nais ko lang ipakita sa kanya ang malaking dagok. Kaso, hindi ko akalain na ang loob niya ay ganito, kahina. 10 paghihirap na lang naman ang kulang. Ano ba ang problema doon? Ang bunga ng siyam na buhay, ang 10 paghihirap, ay parang bangin. Binabaliwala mo lang ito. Alam mo ba ang hirap ng reinkarnasyon? Dapat kang parusahan. Walang kwenta kung ako lang ang parurusahan. Di ba 10 paghihirap lang ang kulang ha? Ako na ang tatanggap para sa kanya? Pinapayagan. Gayunpaman, kailangang selyuhan ang iyong kapangyarihan. Bababa ka sa lupa para sa paghihirap. Kapag natapos ang 10 paghihirap, saka ka lang makakabalik. Kung mabigo ka, itatapon ka sa landas ng hayop at hindi na kailanman makakaahon. Ito ang sumpang langit. Halikayo, tingnan nyo. Anong nangyari? Anong meron dito? Gising na ang tao. Ayos lang ako. Umalis na kayo rito. Huwag kayong humarang. May magwi-wish pa rito. Alis na tayo, sige na.
10 paghihirap lang. Kaya ito ni Bossing. Sinasabi ko sa inyo, maghintay lang kayo. Kumusta naman, Sir Shichang? Komportable ka ba? Ang sarap. Haha. Ang sarap. Haha. Grabe. Heto na ang pagkakataon. Tao, Sir Shichang, may tao sa harap. Sige na, gawin niyo akong humps. Ah. Teka lang, bakit wala akong galos? Ha 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 ha. Dakilang Koy, kahit wala ka ng kapangyarihan, nandyan pa rin ang iyong swerte. Ang mga paraan sa mundo ng tao ay hindi ka masasaktan. Siyempre naman, hindi rin ito malaking dagok. Magpapakilala muna ako. Galing ako sa opisyal ng langit. Ako ang tagapangasiwa para bantayan ang iyong pagsubok. Ano? Hindi kasama ang sakit o kamatayan? Teka lang, paano ako babalik sa kalangitan? Niloloko mo ba ako? Ang baliw na ito. Ah, Hindi ba siya si Lin Fan? Lin Fan, ako na ang bahala. Lin Fan, pwede ba huwag ka nang mangarap ng gising? Naghiwalay na tayo. Huwag mong isiping sa pagpapakamatay. Ay makikipagbalikan ako sa iyo. teka, sino ka ba? Ito ang dati mong hinahabol na babaeng manloloko. Dahil sa kakahabol sa kanya, ang dating ikaw, naubos ang lahat ng ipon. Ang ginagawa mo ay nakakasuka lang. Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kay Sir Shichang na ako, kaya huwag ka nang managinip. Grabe, isa rin ba itong dagok? Kapangyarihan, bumalik na ang kapangyarihan ko. Mukhang tama ang pusa. Ang huling 10 ay sumpa ng pag-ibig. Kailangang malampasan ang puso para ito ay malutas. Hay, maligayang bati Dakilang Koy sa pagbabalik ng kapangyarihan. Ang pagbabalik sa langit ay malapit na talaga. Kung ganoon, kailangan ko lang ng 9 na babaeng taksil at matatapos ko na rin ito. Ang malaking dagok na ito ay madali lang pala. Pero saan ako makakahanap ng 9 na babaeng taksil? Kuya Fan, hindi ka na naman pumasok. Sa trabaho ngayon, nagsalita na si Boss Kuripot. Sabi niya sisibakin ka na. Kapag umabsent ka pa, Hayaan mo siyang sibakin ako. Teka lang, sa maliit na kumpanyang ito, nandito ang henyong si Shichang at ang matinding babaeng manloloko na si Vivi, isang talento. Kaya sa kumpanyang ito, ang tsansang makahanap ng manloloko ay mas malaki pa. Sige, kahit aso ayaw, pero ako ipupunta. Mga babaeng manloloko, heto na ako. Ha ha ha, paalam Dakilang Bathala. Presidente, ito na po ang branch office. Ito ang iyong ID ng empleyado. Gusto mo ba talagang pumasok bilang ordinaryong empleyado? May sakit ang aking ama. Ang ibang branch ay hindi sumusunod sa akin. Kung hindi ganito, paano ko malalaman ang katotohanan sa kumpanya? Umalis ka na. Siguraduhing sikreto ito. ang ganda ng kotse pero nagtatrabaho pa. Isa na namang tao may backer. Tama. Isa na namang babaeng manloloko na may backer. Dapat mag-ingat ang lahat. Layo kayo sa kanya. Babaeng manloloko, sila ang gusto ko. Sa pulong ngayon, may dalawang bagay ako. Unang bagay, si Vivi ay pinuno ng grupo. Palakpakan nating lahat. Kuya Fan, huwag mong dibdibin. Sip-sip lang ang babaeng ito. Kay Boss Kuripot at wala nang iba. Ganyan din ang tingin ko. At isa pang bagay, ito naman ang intern galing sa HQ. Salubungin natin siya. Isang intern na nakasuot ng mumurahin pero mamahalin ang relo. Siguradong babaeng manloloko. Malas ang lalapit sa kanya. Ngayon, sino ang magtuturo sa intern?
Ako na. Linfan, ano bang nakain mo? Laging bagsak ang benta mo. Tapos magtuturo ka pa. Hindi mo man lang inisip kung gusto ba niya. Hindi ka naman siya. Paano mo nalamang ayaw niya? Ikaw. Linfan, huwag mong isipin na ang pagiging mabait sa iba ay magpapaselo sa akin. Ang ginagawa mo ay talagang mababang uri. Sige siya na lang, kailangan ko lang malaman ang mga patakaran ng kumpanya. Sige, ituturo ko ang pwesto mo. Mimp. Tabi. Ikaw? Ikaw. Dito ang magiging pwesto mo. Upo ka. Ayos lang ba ang taas ng upuan? Ayos lang. Ito ang mga rules ng kumpanya. Basahin mo muna ito. Itong computer naman, iaayos ko lang sandali. Nauuhaw ka na siguro. Uminom ka muna ng tubig. Ano kasi, hindi pa ako nauuhaw? Baka gusto mong mauna na. Oh, Namari, siguradong gutom ka na. Alam ko sa baba, may bagong cake sa bakery. Siguradong masarap yun. Bibilhan kita ha. Hawakan mo muna ang tubig. Naku, Kuya Fan, ang gulo mo talaga. Bakit ka ba nagpapaloko ulit? Vivi, tama nga ang sinabi mo. Iniisip ka pa rin ni Linfan. Bumili pa siya ng cake. Itong bagong si Suyue, halatang babaeng manloloko. Huwag mo siyang habulin. Hay naku, umalis na nga kayo. Ano bang alam nyo? Hi. Linfan, ilang beses ko bang sasabihin? Hindi ako mahilig sa matamis. Pero dahil maganda ang mood ko, iwan mo na lang diyan, ipamigay na lang mamaya. Ano bang problema mo? Bumili ka ng sarili mo. Ikaw. Kwey. Heto, buka ang bibig. Halika, buksan ang bibig. Teka lang, hindi pa dapat alam ang pagkatao ko. Bakit ba siya masyadong mabait sa akin? Posible kaya na gusto niya ako? Linfan, kung iniisip mong magagawa ito, para lang makuha ang atensyon ko, masyadong isip bata iyan. Ano kasi, hindi ko pa gustong kumain ng cake. At saka, wala pa akong balak magpakasal ngayon. Kasamang Sue, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Ito ay para lamang sa pagkakaibigan nating magkatrabaho. At saka, tatanggihan mo ba ang aking tapat na puso? Hindi. Sige, buksan ang bibig. Itutok ang mouse, i-click ang X para sumara. Pagkatapos ay i-click ang shutdown at pwede ka nang umuwi. Ito, ang trabaho ninyong dalawa ngayon, kapag hindi nyo ito natapos. Hindi kayo pwedeng umuwi? Ito, ang dami namang trabaho. Nagbibiro ka ba? Alam kong may patakaran ang main office tungkol sa oras ng trabaho ng bawat isa. At hindi naman namin ito gawain. Bakit kami ang pinapagawa niyan? Siguradong si Shichang na naman ito na kumuha ng sariling racket sa labas. Ang ginagawa mo ay labag sa patakaran ng main office. Ako ang team leader ngayon. Kung may reklamo kayo, sabihin nyo sa manager. Para sabay na kayong dalawa na lumayas dito. Ikaw! Sige, gagawin namin. Hindi ko akalaing may magandang sorpresa. Pagkakataon na ito para malaman kung saang mga kumpanya sila nakikipagsabwatan at makakuha ng ebidensya. UAU, nag-book ako sa isang mamahaling restaurant. May birthday ka ba na darating sa mga araw na ito? Wala. Kakasweldo ko lang kasi, medyo malaki-laki rin ito. Gusto mo bang manghiram ng pera? Hindi na kailangan. Ako, Tama na. Alam ko naman na gusto mo lang makipag-usap, pero ang dami nating ginagawa. Pwede bang tapusin muna natin ito? sige. UAU. Teka lang. Sa ganitong oras, hindi ba dapat humihingi siya ng regalo? Ay hindi. Hindi siya. Siguro ay iniisip niyang maliit lang ang kita ko at wala akong gaanong kakayahan. Ang ganda niyang babae. Sigurado ako.
Pipili lang siya ng mga dekalidad na lalaki. Ito na siguro ang tamang pagkakataon. Bakit ba ako nakatulog? Lin Fan, gumising ka na. Anong nangyari? Huwag mo na siyang tawagin. Wala ring silbi. Lin Fan, Suyue. Dahil sa pakikipaglandian nyo rito. At pagpapabaya sa inyong trabaho. Opisyal ko na kayong sinisante. Sinong nagpabaya sa trabaho? Sinong nakikipaglandian sa opisina? Tapos na ba ang trabaho ninyong dalawa? Bigla mo kaming binigyan ng ganoon karami. Siguradong hindi namin. Tigil, hindi iyan sapat na dahilan para hindi niyo matapos ang trabaho. Kung hindi ay para saan pa ang kumpanya, mag-impake na kayo ng gamit at lumayas na kayo rito. Teka lang. Sinong nagsabing hindi patapos? Ito. Paano niyo natapos ito? Siguro buong gabi. Anya itong tinapos para sa akin. Huwag mag-alala. Nandito ako. Hindi ka nila masisante. Maghintay lang kayo. Pagsisihan niyo ang ginawa niyo. Anong ginagawa nyo? Lumabas na kayo. Nandito ang direktor ng main office. Bilisan nyo. Maganda ang kumpanya nyo. Masisigla ang lahat, lalo na ang empleyadong ito. Empleyado. Anong mayroon sa kanya? Mahusay nga ang empleyadong iyan. Hahaha. Oo nga pala. May kailangan akong asikasuhin. May opisina ba rito? Pahiram muna ng isa. Opo. At ang empleyadong iyon, ikaw, sumama ka sa akin. Siya? Walang problema. Suyue, sumunod ka agad. Direktor, dito po tayo. Bilis. Sa tingin ko, may mga taong sip-sip. Pero sa maling tao naman, kabit lang siya ng iba. Todo asikaso ka pa. Gumana ka na. Gumana ka na. Kuya Fan, pakikiramay. Nakapagtataka. Hindi pa ba ito panloloko? Kailangan ko ba? Talagang makita ito. Hoy! Nawala ka na ba sa sarili? Lin Fan, bibigyan ba kita ng pagkakataon? Pumili ka, pumunta sa conference room. At panoorin ang diyosa mo na yakap-yakap ng iba. O kaya naman, lumuhod ka sa harap ko. At magmakaawa ka sa akin. Lumuhod. Pipiliin kong maghatid ng tubig. Ikaw. Hoy, Lin Fan, ikaw. Taga. Ito, tagapangulo, nasubukan ko na ang upuang ito para sa inyo. Walang problema. Maupo po kayo. Sige. Sandali. Ano po ang ginagawa nyo? Pumunta ako rito para mag-inspection. Sa totoo lang ay para sa... Tama, para mahanap ang ugat ng korupsyon sa kumpanya. Sa totoo lang ay pinadala ako bilang isang undercover. Naiintindihan ko ang lahat. Dahil ganoon, wag mong ipagsasabi. Dahil hindi madali ang mag-ayos ng isang undercover na ganito. Naiintindihan ko, pero parang kanina lang ay nabuko na kayo. Ano? Pinapasok ka ng direktor sa opisina. Akala ng lahat ay babaeng manloloko ka. Kaya siguradong alam nilang espiya ka niya. At hinding-hindi na sila magpapahuli. Ikaw, ano ang tingin mo? Iniisip mo rin ba na isa akong babaeng manloloko na humahabol sa mayaman? Siyempre naman, kung hindi ay bakit ako lalapit sa iyo? Lin Fan, oras na para umarte. Wala akong pakialam kung ganoon ka. Wala akong pakialam kung sino ka. Ikaw lang ang tanging mahal ko. May ibang tao pa rito. Pasensya na. Anong gagawin natin ngayon? Kung wala kang maisip? May ideya ako. Pero parang kailangan mong magtiis ng kaunti. Ha? Ano ito? Anong nangyari, Direktor? May gusto akong bigyang diin. At iyon ay ang relasyon ng mga empleyado.
Dapat itong bantayan ng maigi. Lalo na ang mga relasyong pag-ibig. Hoy, hoy, hoy! Kayong dalawa, gumawa kayo ng self-reflection bago mag-out. Direktor, Linfan, babalik na muna ako sa pwesto ko. O hindi ba kayo ang magkasintahan? Nahuli ba kayo sa inyong sikretong relasyon? Iniwan ka na ba? Tama, Linfan. Iyong gamit na ng iba. Ano ang pakiramdam? Ang ginamit ko, hindi ba ginagamit pa rin ng iba? Linfan, ano ang sinasabi mo? At isa pa, ginawa niya iyon para sa akin. Kaya niya kinalaban ng direktor. Vivi, kaya mo ba? Gusto ka lang niya dahil may mapapala siya sa iyo. Maghintay ka lang, siguradong iiwan ka rin niya. Tingnan na lang natin. Eto. Ito ang multa ninyong dalawa. Pakibayaran ito. Nakasulat na kami ng self-reflection. Bakit kailangan pa naming magbayad ng multa? Ito ang patakaran ng kumpanya. Oo, nakalimutan ko. Hindi mo na kailangang magbayad. May magbabayad naman para sa iyo. Tama. Ako na. Sandali lang. Dapat mong malaman. Nilalabag mo ang patakaran ng main office. Ang ilegal na paniningil ng multa sa empleyado. Sana ay handa ka sa magiging kapalit. Paanong nangyari? Hello? Binibini hindi ito maganda. Nasa kritikal na kondisyon ang tagapangulo. Binagsak ang mga stocks ng kumpanya. Lahat ng ari-arian ay na-freeze na. Pati ang pondo sa lahat ng card ay frozen na. Ano? Anong nangyari? Naka-freeze ba ang card mo? Kailangan mo ba ng tulong ngayon? Linfan, may emergency sa bahay. Kailangan ko munang bumalik doon. Eto na naman. Sugarol na tatay. May sakit na nanay. Nag-aaral na toy-toy. Wasak na siya. Sige na, umalis ka na. Ako na ang magpapaalam sa kumpanya. Bibisitahin kita mamaya. Oo nga pala. Kunin mo muna itong pera. Teka, Linfan, ganun ka pa talaga nagtitiwala sa kanya? Bakit hindi ako maniniwala? Akala mo ba lahat ng tao ay kasing baba mo? Ikaw. Linfan, salamat sa iyo. Hoy! Hoy! Hoy Kuya Fan, bakit ang tanga mo naman? Paano mo naibigay ang lahat ng ipon mo sa kanya lang? Oo nga, ilang araw pa lang siyang nagtatrabaho. Paano kung hindi na siya bumalik? Nagtitiwala ako sa kanya. Tiwala akong hindi niya ito babayaran. Para matapos ko na ang mission ko. Kailangan ko na ring pumunta sa ospital para sumilip. May pera ba kayong pwedeng ipahiram? Pahiram naman ng pera. Pahiram kahit konti. Hiram. Hoy kayo? Mga wala kayong puso. Mukhang kailangan ko na lang gumawa ng paraan para kumita. Kuya Shichang, yung Linfan na yon, nakakainis talaga siya. huwag kang mag-alala. May paraan ako para harapin siya. Nako, sa katawan ng orihinal na ito, ganito lang pala ang pera. Paano kung hindi ito sapat para kay Suyue? Kailangan kong humanap ng paraan para kumita. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Anong gagawin ko? Ako, sayang ang isang araw na trabaho ko. Hoy, ikaw. Teka. Kuya, pasensya na. Pasensya na, kuya. Kuya, pasensya na. Pasensya na, kuya. Hoy, kuya. Huwag mo na akong saktan. 10 buhay na masama. Ikaw na nga, hihiram lang ako ng swerte mo. Doktor, naka-freeze ang bank card ko. Pakiusap, unahin niyo na ang ama ko. Operahan niyo na siya. Miss Su, mahirap din ito para sa akin. Magbayad muna kayo sa counter. Pero, Doktor, simulan na ang operasyon ngayon. Ito ang resibo. Nabayaran ko na ang lahat sa ibaba. Bilisan nyo na. Sige po. Linfan, bakit ganyan ang suot mo? Huwag mo akong alalahanin. May pera pa sa card na ito. Sapat na ito para sa gamot ni Tito. Kunin mo muna ito. Linfan, nangutang ka ba ng pera? Bakit ang tanga mo? Huwag kang mag-alala. Babayaran din kita. Basta maayos ka lang. Tungkol sa pambayad, huwag kang magmadali. Ang pagtakas niya dala ang pera ay isa lang pagsubok. Napakadali lang nito. Linfan, pinapatawag ka ni Boss Shichang sa conference room. Kamakailan? May ilang empleyado rito na sumisira sa dangal ng kumpanya. Kuya Fan, mukhang sa pagkakataong ito, ikaw talaga ang pinupuntirya niya. Higit pa roon, para sa sariling interes ay nagnakaw pa ng pondo ng kumpanya. Linfan, ikaw ang tinutukoy rito. Sandali! Anong kinalaman ko rito? Ayon sa records ng kumpanya, nag-resign na si Suyue at bago siya umalis, nakatanggap siya ng malaking pera. Ang pondo ng proyekto ay saktong nabawasan ng ganoon. Alam ng buong kumpanya na may gusto ka sa kanya, sino pa ba ang gagawa niyan kundi ikaw?
Kung gusto niyo akong pagbintangan, wala na akong magagawa. Mabuti at umamin ka na. Security guard. Ilabas siya rito. Ibigay siya sa inspector. Kayo na mga walang kwenta, balak niyo pa akong hulihin. Hemp, Tingnan natin kung sinong maglalakas loob. Ikaw! hemp. Aba, akala ko kung sino na. Kulang pa ba ang nakuha mong pera? Kaya bumalik ka para mandaya ulit? Hi, Aray! ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. May 20 milyong piso sa loob ng card na ito. Sapat na siguro ito para mabayaran ang mga naging kakulangan ng kumpanya. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw pa rin kahit magkano pa ang ibayad mo. Security guard! Security guard! Kung pagnanakaw ba ito o paglustay ng pondo, sa tingin ko sa loob mo ay mas alam mo kaysa sa akin. Tingnan na lang natin ang CCTV para malaman. Linfan, huwag mong isiping dahil nakahanap ka ng mayamang masasandalan ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Sinasabi ko sa inyo, ang kumpanyang ito ay kay Kuya Chang. Sa isang salita ko lang, mapapalayas ko kayong dalawa rito. Hump. Kung sabihin kong magnanakaw kayo, gusto niyo pang i-check ang CCTV? Talagang nananaginip lang kayo ng gising. Kung ganoon, ang kumpanya ngayon ay hawak na ninyong dalawa. Kung oo, ano ngayon? Hindi uubra ang galing mo sa teritoryo ko. Sa branch office na ito, ako ang boss. Kaya syempre, ako ang masusunod. Dahil ayaw mo talagang makinig? Kung ganoon bilang manager, hindi mo na kailangang manatili pa. Linfan, ano sa tingin mo? Ako? Ako? Hindi, ate. Ano bang nangyayari rito? Ako na ang magsasabi sa inyo kung ano ang nangyayari. Direktor, Ma'am Su. Siya ang panganay na anak ng dating presidente ng Tianyu Group, ang ating bagong presidente, si Ma'am Su. Ma'am Su! Ma'am Su, hindi ko po kayo nakilala kanina. Patawarin niyo po ako. Siya iyon. Ang babaeng ito ang nag-utos sa akin. Shi Chang, may konsensya ka pa ba? Tumahimik ka. Ilabas silang lahat. Ma'am Su. Ma'am Su? Bitawan niyo ako. Ma'am Su? Bitawan niyo ako. Maaari na kayong umalis. Maiwan si Linfan. Ang ibig mong sabihin, hindi ka babaeng manloloko. Nagpapanggap ka lang na. Babaeng presidente. Naku naman, hindi naman talaga presidente. Kung gusto mo, ikaw na ang maging presidente. Ako na ang magiging assistant mo. Ayos ba? Diyos ko po, bakit ganito? Nagkamali ba ako? Ang hirap humanap ng babaeng manloloko, pero isa palang babaeng presidente. Ito. Ang malaking dagok na ito, kailan ba ito matatapos? Linfan, anong nangyayari sa iyo? Wala lang ito. Naisip ko lang. Bigla kong naalala, may isang bagay na gusto kong sabihin. Anong nagkataon? May sasabihin din ako sa iyo. Kakauwi lang ng ama ko mula sa ospital. Sabi niya, gusto niyang makita ang magiging manugang. Baka sakaling may oras ka. Ano ba ang sasabihin mo? Sa tingin ko kasi, hindi tayo bagay. Dahil ikaw ay... Ano ang sabi mo? Sabi ko, hindi tayo bagay. Mga tauhan, italin niyo siya. Ma'am! Tandaan mo ito. Akin ka lang. Hindi ka makakatakas. Uwi na tayo. MMM. Sino siya? Bakit kahit sino na lang, dinadala mo rito? Habi ko siya. Ang iyong bayaw. Habi, nakatali pa. Suyue, gusto mo ba ang mana? Baliw ka na ba? Sabi ni tatay, kung sino ang unang magkaanak, sa kanya ang kumpanya. Pero ganito lang ang nahanap mo. Six. Hoy, anong ibig mong sabihin? May dangal din naman ako. Huwag mo na itong alalahanin. Kailangan mo lang tandaan. Akin siya. Akin din ang kumpanya. Sapat na iyon. Dalhin siya. Ma'am. Lalaki lang naman yan. Maghahanap ako sa livestream. Masigit pa sa kanya. Fan. Tingnan natin kung paano ka tatakas. Kapag nangyari na ang dapat mangyari, kahit gusto mong tumakas, hindi mo na magagawa. Ma'am. Maghintay ka lang. Maliligo lang ako. Saklolo, tulungan niyo ako. Uy! Diyos ng lupa!
Tamang-tama ang dating mo, iligtas mo ako, bilis pakawalan mo ako. Ito, hi, Dakilang Koy. Matandang hukluban, hindi ako narito para iligtas ka. Ito ay iyong malaking dagok. Hindi ako pwedeng makialam. Eh anong ginagawa mo rito? Hi, nais lang sabihin ng matandang hukluban. Kapag nawala ang iyong pagkalalaki, ubos na ang iyong lakas buhay. Wala nang pag-asa na makabalik sa kalangitan. Hi, lalabas na siya, aalis na ako. Hoy, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Lusot lupa. Sa bisa ng utos ko. Alis. Ikaw na bastos. Paano ka nakapasok? Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ako. Coco, anong ginagawa mo? Pati babayaw mo aagawin mo. Hindi ako. Siya ang pumasok dito. Tingin mo ba maniniwala ako? Suyue. Kung gusto mo ang basurang to, sige. Pero ako... Tingin mo ba aagawin ko yan? Baliw ka na ba? Ang ganitong sitwasyon, ayaw ko nang maulit sa pangalawang beses. Hoy! 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 Ako! Mukhang ang ating fan-fan ay talagang hindi tapat. May kinakain na sa mangkok. Natingin pa sa kaldero. Ako! Ma'am Su, sabi ko na nga ba, tingin ko tayong dalawa ay hindi bagay. Hi. Tao po. Pakawalan niyo siya. Bantayan siya 24 na oras. Huwag palalabasin ng pinto. Hindi ba sabi mo hindi tayo bagay? Pababagayin kita sa akin. Nga pala. Heto ang isang gold card. Kahit anong gusto mo ay pwede mong bilhin. Pero ang kondisyon, dapat mag-isip ka ng mabuti. Fan-fan. Senyorito, umayos po kayo. Paano na ako makakahanap ng babaeng manloloko? Alam ko na. Nakakainis talaga. Sobrang nakakainis. Dahil nakahanap si Suyue ng boyfriend at ako ay wala pa. Pinatigil ng matanda ang card ko. Nakahanap lang naman siya ng talunan. Bakit siya nagmamayabang? Maraming lalaki sa internet. Maghahanap ako ng gwapo at mayaman. Para mainis kayong lahat. Isusuot ko na lang ito. Baka kasi may makakilala sa tunay kong pagkatao at maging mahirap na. Kumusta sa inyong lahat? Welcome sa aking livestream. Bakit may naghahamon ng BK? Sige. Tatanggapin ko. Vivi, malaki ang kinita natin sa PK. Buti na lang nandyan ka. Ano naman kung natanggal sa trabaho? Basta't kasama kita, siguradong babangon tayo muli. Sige na, magsisimula na ang susunod ko. Huwag ka na munang dito. Bilhan mo ako ng prutas. Sige, Kung hindi ka lang kapaki-pakinabang, matagal na kitang dinispatcha. Aba, saan galing ang babaeng manloloko na ito? Bakit nakasuot ka pa ng maskara? Siguro ay, pangit ka kaya nagtatago ka. Haha. Ang sabi ko, baka naman, masyado kang pangit para magpakita. Makinig kayong lahat. Iwasan nyo ang mga babaeng streamer na ito. Lahat sila ay babaeng manloloko. Una, ang mga nakamaskara. Kadalasan ay babaeng manloloko. Pangalawa, ang hindi nagbubukas ng kamera. Kadalasan ay babaeng manloloko. Pangatlo, ang gumagamit ng anime. Siguradong babaeng manloloko. May punto ka dyan. Pero babaeng manloloko ang hanap ko. Mayroong nagpipike dito. Ang kalaban ay si Vivi. Mga best, sino ba namang mag-aakala? Pagsabak ko sa PK, nakatagpo ako ng filter queen na poser. Hahaha. Ikaw ang filter queen na poser. Mas maganda ako sa'yo. Talaga ba? Bakit hindi mo alisin ang maskara? Takot ka ba? Ako.
Mayroon lang akong espesyal na dahilan. Ganito na lang kahit napangit ka. Pero kung papayag kang tumahol na parang aso, itutuloy ko ang PK sa iyo. Ikaw, Pag-isipan mong mabuti, maraming gwapo sa stream ko. Kapag nanalo ka sa PK, baka magustuhan ka pa nila. Ano? Tatahol ka ba? sige. Gagawin ko? Aw. Aw, aw, aw. Hahaha. Ayos na ba ito? Pupwede na ba tayong mag-PK? Hindi pwede. Ang sinabi ko kanina, isang beses lang dapat. Ang dami mong kinahol. Bawal iyon. Ah, Ano? Hindi ka ba kontento? Kung hindi ka kontento, talunin mo ako gamit ang mga regalo. Filter Queen na poser. kung hindi lang nalimit ang card ko. Ako? Ay naku. Wala nang ang galing, wala pang pera, wala pang hiya. Pero magaling ka tumahol na parang aso. Gaya-gaya sa ex-boyfriend ko. Sakto talaga? Hahaha. Mga kuya sa stream na ito, tulungan niyo ako. Gamitin ang mga regalo para talunin siya. Ang may pinakamaraming regalo, pwedeng makuha ang WeChat ko. Grabe, ako ba ang tinutukoy niya? Hindi ko na ito mapapalampas. Sobra na ito. Sino? Sino ang pwedeng lumapit? Tulungan niyo akong turuan ng leksyon ng nasa kabila. Streamer? Streamer, kung matulungan kitang manalo sa kabila, pagbigyan mo ba ang isang hiling ko? Isang stream na may 2,000 tao? Gustong talunin ang stream ko na may 20,000 tao? Mukhang nananaginip lang kayo? Sa tingin ko, dumiretso na kayo sa parusa. Wag lang kayong iiyak ha. Baka maapektuhan ang pagtahol niyo na parang aso. Hindi yun maganda. Hahaha. Ako. Papayag ako. Sige, pinilit mo ako. Vivi, sa bisa ng utos ko, Diyos ng kayamanan, halika. Nakakapagtaka, bakit walang nangyayari? Diyos ng lupa, Diyos ng lupa. Hahaha. Matandang pakialamero, bakit hindi gumagana ang orasyon ko? Ay naku, immortal, immortal, immortal. Ito kasi iyon. Nasa mundo ka ng mga tao. Ang Diyos ng kayamanan ay nasa langit. Wala kang gamit na koneksyon. Hindi ka makakausap sa Kanya. Koneksyon. Ano na? Akala ko ba tatalunin mo ako? Bakit walang nangyayari? Naku bata, baka naman. Naloko ka lang. Hahaha. Ito? Paano ito mangyayari? Ito, ang yaman naman. Ang mga racket na ito, mas mahal pa yata sa kumpanya ni ate. Hindi maaari? Hindi maaari. Ang isang maliit na streamer na hindi man lang nagpapakita. Ha? Presidente, si Senyorito Lin po, ginamit niya ang pera sa card niyo, mga ilang milyong. Ginamit niya ang pera ko. Ibig sabihin ay susuko na siya. I-check ang mga transaction. Tingnan niyo kung saan niya ginastos ang lahat. Kasi, Magsalita ka. si Senyorito Lin, nag-donate sa isang babaeng streamer. Ano? Aba, maaasahan talaga ang swerteng ito. Bigyan mo siya ng ₱1, gagawin niyang ₱100. Ngayon, pwede na akong gumastos. Ginamit ko lang naman ang kaunting pera ni Suyue. May kaunting karma lang. Pero hayaan siyang magkamali para tuluyan na siyang sumuko, AMP. Salamat, ang maangas na si Kuya Fan. Maliit na bagay, pero hindi pa ito ang oras para magpasalamat. Hoy, ikaw na si Vivi. Talo ka na. Ngayon, oras na para parusahan ka. Kuya Fan. Ako po, nag-aaral pa. Estudyante pa lang. Baka naman pwede mo akong pagbigyan ng kaunti. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit hayop ka pa, hindi uubra. Ikaw. Teka, kanina pa ako nanonood. Bakit mo siya pinipilit? Hindi mo ba nakita? Sinabi na niyang ayaw niya. Vivi, sino ang lalaking ito? Vivi, ano ang relasyon mo sa kanya? Ako ay... Bilis. Mga kuya. Huwag kayong mag-alala. Siya ay isa lamang. Bagong kuha kong tagalinis. Ako. Tagalinis. Ikaw, pwede ba wag mo akong guluhin? Umalis ka na. Vivi, gagawin mo ba ang parusa o hindi? Kung hindi, ay ilalabas namin. Ang video mong ito, i-edit namin ito para mawalan ka ng followers. Tama. Pero, Hayaan na, kalimutan na. Bala ko sana, nakung, gagawin mo ang parusa at tatahol ka. Bibigyan kita ng isang rocket. kuya, gagawin ko. Aw, 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 aw. Ay naku, sabi ko isang tahol lang. Ang dami mong tinahol. Pasensya na, wala na. Ikaw. Talaga? Salamat ang maangas na si Kuya Fan. Kung wala ka, para tumulong. Siguradong ako ay aapihin na naman ng masamang babaeng yon. Oy, naglalambing na. May pag-asa. Wala yon. Nga pala, hindi ko alam kung yung sinabi mo na pagbibigyan mo ang hiling ko ay totoo pa ba? Oo, totoo yon. Kuya Fan, sabihin mo na. Gusto ko ay ikaw. Hayop ka talaga. Tama, gusto na agad ang babaeng streamer na pagsilbihan siya. Streamer, sabihin mo na, pupunta ka ba o hindi? Kung ako ang gusto mo.
Payag ako. Gusto ko lang na makasama kang kumain. Ay nako, Kuya Fan. Ang sama mo talaga. Lagi mo akong inaapi. Sige. Bukas sa Live Carnival. Hihintayin kita. Hindi ko rin alam kung si ang maangas na si Kuya Fan ay anong klaseng tao. Ha 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 ha. Itong maliit na malas para sa akin ay napakadali lang. Bukas. Kailangan ko lang pumunta sa karnival para magbigay ng gintong barya. Pagkatapos, sasabihin kong wala na akong pera. Siguradong iiwan niya ako agad. At itong malaking dagok ay matatapos na. Hahaha, kalangitan. Babalik na ako. Sabihin mo, saan ka pupunta? Sabihin mo, saan ka pupunta? Hindi. Ma'am Sue, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ako. Ang ating fan-fan ay talagang kahanga-hanga sa isang iglap. Nagbigay ng ilang milyong dollars sa streamer. Napakagalante mo talaga. Ito. May dahilan ito. Isang araw na walang ginawang matino, ano-ano ba ang pinapanood mo? Normal na lalaki lang din naman ako. Kung gusto mo, pwede ko ring isuot yan para sa'yo. Anong sabi mo? Wala lang yon. Kinumpis ka ko na ang cellphone mo. Bukas bawal kang pumunta kahit saan. Huwag naman. Ako. Oy, bakit? Lagi kang nakasimangot? May boyfriend ka na nga. Meron ka ba kaya ganyan? May boyfriend na ako. Ikaw, kahit isang lalaki wala kang mahanap, hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. So Yue, huwag kang masyadong magalak. Bukas ipapakita ko sa'yo ang boyfriend ko. Wow, Himalayata yan. Huwag ka lang magulat. Basta, ang boyfriend ko kumpara sa Linfan mo, 100 beses na mas gwapo, 100 beses na mas magaling. Tingnan na lang natin. Vivi, ano bang ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo ito ng malinaw. Hindi pa ba sapat ang linaw ng sinabi ko? Ang tadhana nating dalawa ay hanggang dito na lang. Sige, Vivi. Isinakripisyo ko ang trabaho ko para sa iyo. Ibinigay ko ang lahat. Tapos ngayon palalayasin mo ako. Tama ka. Sige. Alam ko na noon pa. Ako lang ang susunod na Lin fan. Wala akong panahon sa basurang tulad mo. Kailangan ko pang mag-ayos para makuha si Kuya Fan. Nagbigay siya sa babaeng hindi nagpapakita ng mukha ng 100 rocket. Mukhang baguhan lang siya. Kaunting akit ko lang. Siguradong mahuhulog siya sa akin. Hindi pwede. Pupunta pa ako sa pagtitipon na iyon ngayon para tapusin ang malaking dagok. Hindi ako pwedeng madungisan ng babaeng iyon. Lusot lupa, alis. Mayordomo, sundan mo ang kinaroroonan ni Lin Fan. Gusto kong makita kung sino ang nangangahas na umakit sa lalaki ko. Grabe, hindi ba talaga ito ang piging ng mga Diyos? Ang daming magagandang babae. Hindi pwede. Kailangang matapos ang misyon. Siguro, dito na nga yun. Bakit hindi ko makita si Timmy? Kuya Fan. Bakit nandito ka? Bakit ikaw yan? Bayaw? Bakit ka nandito? Siguro ay palihim kang pumunta rito nang hindi alam ni ate. Hindi, kasi ako. Sabi ko na nga ba, walang matino sa inyong mga lalaki. Naghahanap pa ng iba kahit mayroon na. Huwag mo itong sasabihin sa ate mo. Bakit? Wala ka man nang bang pasasalamat sa paghingi ng pabor? Kasi wala naman akong pera rito. Sige. Basta itago mo rin ang sikreto ko. Huwag mong sasabihin kahit kanino na nandito ako. Teka, bakit ka nga ba nandito? Hindi mo naman kailangang magsuot niyan para sa blind date. Ha? Bastos, anong tinitingin-tingin mo? Basta, nandito ako para maghanap ng tao. Ang hinahanap ko ay mas magaling sa'yo ng 100 beses. Umalis ka na nga. Kuya Fan, bakit wala ka pa rin hanggang ngayon? Ikaw, wag mong sabihing si ang maangas na si Kuya Fan ang hinahanap mo. Paano mo nalaman?
Oh, alam ko na. Sikat naman si Kuya Fan. Kaya ang tulad mong nakaka-turn off na lalaki, ay siguradong kilala siya. Ako, Ayoko nang makipag-usap. Mamaya sa Carnival Finals, bigyan mo ako ng isang boto. Kahit na, wala kang hotness level. Pero, ang maliit na bagay ay mahalaga. Hama, bakit ba ang malas ko? Sa wakas, nakahanap ng babaeng manloloko. Pero isa palang babaeng direktor. Nakahanap ulit ako ng babaeng manloloko. Pero kapatid pala siya ng babaeng direktor? Panginoon ko, pinaglalaroan mo ba ako? Teka lang. Kung gagamitin ko ang pagiging Kuya Fan para suportahan si Coco at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sa ganitong paraan, si Suyue ay madidismaya sa akin at makikipaghiwalay siya. Kapag nalaman ni Coco ang totoo, siguradong kamumuhian din niya ako. Hindi ba't 2 ibon sa isang bato? Double points pa. Henyo. Henyo. Talagang isa akong henyo. Ha ha ha. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa Yinlang Live Cup sa on-site ng Carnival Finals. Ang kompetisyon ngayong araw ay pipili ng Yinlang Live Queen. Bawat manonood ay magkakaroon ng puntos pabuya para iboto ang ating mga streamer. Siyempre pa, ayon sa impormasyon, ang nasa unang puwesto sa Yinlang na si ang maangas na si Kuya Fan ay darating din dito sa ating on-site. Ang labanan ngayong gabi ay tiyak na magiging matindi. Ngayon ay magsisimula na ang laban. Sabay-sabay nating tawagin ang ating bisita para umakyat sa entablado. Neng, finals na, pero nakamask ka pa rin. Sa tingin ko, umuwi ka na lang kaya. kalokohan. Hindi siya talo sa'yo. Ano sa tingin mo? Ikaw. Para po. Padaan po. Makikiraan po. Uy, kuya, anong ganap na? Ahaha, pasensya na. Nakakahiya tuloy. Hindi ko kasalanan. Itong babaeng streamer kasi masyadong mapang-akit hahaha. Ayos lang, kuya. Totoo ka lang? Hi, kaming mga normal. Hanggang tingin lang sa magandang streamer. Sa totoo lang, sa Yinlang platform lang. Ang mga top supporter ang pwedeng masilayan siya. Haha naku, nakakainggit talaga sila. Kung mahuhuli ko lang ang mga kuya na yan, siguradong bubugbugin ko sila. Uy, sang-ayon ka ba? Uy, kuya, hindi naman siguro. Baka yung mga top supporter. Katulad din natin na mga ordinaryong tao lang. Hayaan mo na yon. Nga pala, sinong manok mo? Boto ako sa numero 2. Uy tol, halatang wala ka pang karanasan. Sabihin ko sa'yo, kita mo yung kurba ni numero 1. Iyan ang daan, patungong kampyon. Tama na muna, magsisimula na. Sige, walang paligoy-ligoy. Susunod, tawagin natin si numero 1 para sa kanyang performance. Sige na. Manood ka at matuto, Neng. Wow, hala. Salamat sa numero 1 babaeng panauhin para sa pagbibigay sa atin ng ganitong kahanga-hangang palabas. Kaya naman sa susunod, hayaan nating tawagin ang numero 2 na bisita para magtanghal. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Snowy. Bago ko simulan ang aking palabas, gusto ko munang magsalita. Alam ko na kayong lahat ay may reklamo sa hindi ko pagpapakita ng mukha. Pero palagi, may dahilan kung bakit hindi ko ito pinapakita. Tol, ang taong mabagal kumilos na gaya nito, paano kaya mananalo? Ano kaya ang gagawin ng babaeng ito? Nandito ako ngayon para hanapin ang aking tunay na pag-ibig. Kaya naman, nagdesisyon ako na hindi na itatago ang aking pagkatao. Hay nako, ano pa bang sinasabi niyan? Magsimula na tayo. Oo nga, magsimula na. Tama. Sige, magsisimula na ako ngayon. Ang sayaw na ito ay para kay Kuya Fan.
Ang pangalawang anak ng Tianyu Group ay sumasayaw pala rito para sa atin. Kawili-wili. Una. Teka lang, tol. Ang galing mo naman. Paano mo nalaman na siya ang pangalawang binibini ng Su? Ito? Kutob lang. Pero, ano? hi, kahit siya ang pangalawang binibini ng Su, pero sa live na ito, nakadepende sa naipong mga points, ang botohan. Points? Oo. Tingnan mo ang numero 1. Halatang maraming top supporter ang sumusuporta sa kanya. Biglang nabunyag ang numero 2. Iyong mga mayamang manliligaw niya, huli na ang lahat. Pero, kung kikilos ang misteryosong si Kuya Fan, mananalo pa siya. Wow! Maraming salamat sa numero 2 na bisita na nagbigay rin sa atin ng napakagandang palabas. Ngayon naman, papasok na tayo sa ating bahagi ng botohan. Pakibigay sa inyong paboritong bisita ang inyong hawak na mahalagang 1 boto. Magsisimula na ang botohan. Mga kaibigan, lumabas na ang resulta. Kahit ang dalawang bisita ay nagpakita ng galing pero nakakalungkot. Ang numero 2 ay malayo ang agwat sa numero 1. Kaya ngayon, iaanunsyo ko na ang resulta. Teka muna, may pag-asa pa. Bagong balita. Sa Yinlang platform sa buong kasaysayan, ang may pinakamalaking top-up na top supporter, si ang maangas na si Kuya Fan, ay narito na on-site at hindi pa siya bumoboto. Ngayon, salubungin natin ng masigabong palakpakan at maliwanag na mga ilaw. Tara at tanggapin si ang maangas na si Kuya Fan. Ang maangas na si Kuya Fan. Si Lin Fan. Teka lang pre, ikaw nga talaga si Kuya Fan. Sandali, paano ako nabuko? Pero ayos lang, sige na, pandirihan niyo ako. Ngayon, salubungin natin si ang maangas na si Kuya Fan sa entablado para bumoto. Halika. Kuya Fan. Si Lin Fan? Siya pala si ang maangas na si Kuya Fan. Papaanong nangyari ito? Ang laki ng halaga ng mga regalo niya, hindi naman iyon ibibigay ni Su Yue. Posible kayang isa siyang nakatagong bilyonaryo. Tama, sigurado ako. Sinusubukan lang niya ako noon. Nagbibigay sa ibang babae para pagsilusin ako. Siguradong ganoon nga. Lin Fan. Bayaw. Bakit siya si Kuya Fan? Ibig sabihin ba nito? Noon pa kami. Nakakahiya talaga. Ate, wag mo akong sisisihin. Bayaw. Hindi. Akin si Lin Fan. At ngayon, anyayahan natin ang dalawang kalahok para sa kanilang pangakong botohan. Lin Fan? Alam ko, ginawa mo lang iyon sa akin para inisin ako. Pinapatawad na kita. Bati na tayo. Anong nangyayari? Ang magandang babaeng streamer ay ex-girlfriend niya pala. Kalma lang. Kalma? Kapag nalaman ni Coco na hindi ako ang ideal man niya, tiyak na pandidirihan niya ako. Ang aking malaking dagok ay matatapos na. Sige, pahirapan mo ako, laitin mo ako, at iwanan mo na ako. Bayaw. Hindi, Kuya Fan. Kahit gaano ka pa isuka ni ate, handa kitang tanggapin. Pakiusap magsama tayo. Pinaglalaruan mo ba ako, Panginoon? Hindi naman ganito ang biro. Seryoso ba kayo? Huwag niyo akong pigilan. Papatayin ko ang hayop na yan ngayon. Nakuha na niya lahat ng magagandang bagay. Naku naman, may masihigit pa ba sa kawalang pag-asang ito? Ay naku naman. Kayo, huwag niyo akong tingnan. Desperado rin ako. Wow! Mukhang ang ating dalawang bisita at si Kuya Fan ay may malalim na ugnayan sa isa't isa. Ano kaya ang pipiliin ni Kuya Fan? Kaya naman, abangan na lang. Pumili ka na. Pumili ka na. Bilis na. Pumili ka na. Siyempre ako ang piliin mo. Sinasabi ko sa inyong dalawa. Inagaw niyo ang hobby ko habang wala ako. Hindi ba't sobra na yan? Wala na ba kayong puso?
Nasaan na ang katarungan? Ang taong ito ay solo ang tatlong magaganda. Hindi ko na ito kaya. Bugbugin siya, patayin siya. Patayin siya. Hindi pa nalalampasan ng malaking dagok na ito. May dumagdag pa uli sa 36 na taktika. Pagtakas ang pinakamabuti. Ate, sinong nagsabing sa'yo na si Linfan? Nakasama ko na siyang matulog, kaya syempre sa akin siya. Ikaw? Huwag na kayong mag-away. Tumakas na siya. Kamakailan, naglabas ng balita ang Sioux Group. Naghahanap sila ng misteryosong lalaki. Narito ang kanyang mukha. Ang makakahanap sa kanya ay makakatanggap ng malaking pabuya. Kung mayroon kayong balita, makipag-ugnayan agad sa aming istasyon. Sumunod kayo sa akin. Habulin niyo siya. Bilis, bilis, bilis. Bilisan niyo ang paghabol. Nandoon siya sa dako roon. Habulin niyo siya, bilis. Grabe naman. Sa wakas ay nakaalis na rin sila. Hindi ko maintindihan. Ang dalawang babaeng iyon talaga. Porket mga presidente lang sila, akala mo naman kung sino. Bakit ba ayaw nila akong tantanan? Teka lang, paano ko ba malalampasan ang malaking dagok na ito? Bukod dito, ang malaking dating show ng lungsod, ang Perfect Lover, ay malapit na ring magsimula. Ayon sa mga balita, ang sikat na kontrobersyal na si Zihan ay dadalo rin sa nasabing programa. Oo nga pala. Bakit hindi ko naisip iyon? Hindi ba't hinahanap nila ako? Sasali na lang ako sa dating show. Makikipag-date ako sa ibang tao para tuluyan silang masaktan. At pagkatapos, hahanap ako ng kahit sinong babaeng manloloko para matapos na ang misyon ko? Perpekto talaga. Pero teka, sino naman ang isasama ko para sumali sa programa? Si Jiang Yue, ang kalaro ko sa games? May-ari siya ng modeling agency. Hindi pa siya nakikita ng dating may-ari. Kalaro lang siya sa online games at may-ari pa ng modeling agency. Siguradong sa ilalim niya ay maraming babaeng manloloko roon. Tool, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Tol, Ninong, saklolong mabilisan. Naalala ko, mayroon kang isang maliit na modeling agency, di ba? Kailangan ko ng magandang babae na sasama sa akin sa Perfect Lover. Kailangan ko ng magandang babae na sasama sa akin sa Perfect Lover. Ang palusot mo para mambabae ay sobrang bulok. Sabihin mo na anong mga kailangan. Mas mabuti kung medyo maganda siya. Ayos lang kahit puro iskandalo. Ayos lang kahit puro iskandalo. Walang problema. Hi. 5 taong laro na ito. Pero hindi pa ako nakikita ni Linfan. Baka iniisip niya, nasuplada lang ako sa labas. Pero malandi pala sa loob na tol. Hindi ko alam kung kapag nakita niya ako, ano kaya ang magiging mukha niya. Ikaw ba ang taong ito? Sabihin mo agad sa amin kapag nakita mo siya. Naintindihan mo ba? Sige. Tara na. Ninong, yung magandang babaeng inayos mo. Dumating na ba? Mamamatay na ako rito. Lumingon ka. Grabe. Ang ganda naman. Ninong ay ninong talaga. Maaasahan talaga siya. Maupo ka. Kumusta? Ikaw ba yung modelong nirekomenda ni Jiang Yue? Ako si Linfan, ang iyong amo. Pag-isipan mong mabuti. Dahil ako ay puro iskandalo. Kaya mo ba yon? Kaya ko naman to. Kung walang chismis, ayoko rin yan. Alam mo ba? Sa tingin ko, ang ganda sa loob, ang pinakamahalaga. Kaya halika na, sumama ka sa dating show. Oy, Diva Zihan. Sa pagkakataong ito, kasali ka na ba talaga sa show namin? Tama. Bakit? Masyado bang maraming chismis, kaya hindi ako welcome? Hindi.
Ang pagpunta mo rito ay isang nakakasilaw na dangal. Pero sigurado ka bang magsasama ka ng karaniwang tao sa dating show na ito? Direktor, hindi mo naman siguro ipagkakait ang maliit na hiling kong ito, di ba? Hindi kaya naming ibigay. Pirmahan na natin. Ngayon na, pwedeng pirmahan. Heto. Direkwang, magkita na lang tayo on-site. Alis na tayo. Sige po, sige. Ingat po kayo. Direktor, papayagan ba talaga nating sumali si Zihan na isang sikat na kontrobersyal kasama ang isang karaniwang tao? Ito ang magpapasikat sa atin. Isipin mo, kakarating lang ng balita tungkol kay Zihan at sa hari ng pelikula. Tapos ngayon, may kasama siyang karaniwang tao sa show natin. Ano ang ibig sabihin nito, ha? Magiging hit ang show. Sobrang sikat talaga. Bilisan mo, ilabas mo na ang balitang ito. Gusto kong makita ang balitang ito na lilitaw, trending sa social media at nangunguna sa listahan. Bilis! Opo. Sige na, bilis! Mga walang kwenta. Lahat kayo walang kwenta. Kahit isang tao hindi nyo mahanap. Ate, may balita na tungkol kay Linfan. Nasaan? Ayon sa mapagkakatiwalaang ulat, pagkatapos ng mga kontrobersya ni Zihan, muli siyang nagbabalik at may kasamang karaniwang tao sa dating show. Linfan, ang kapal mo. Pagod kaming naghanap sa iyo. Tapos nang bababae ka lang pala. At sa isang sikat na puro iskandalo pa. Ate, anong gagawin natin ngayon? Sinasadya ito ni Linfan para inisin tayo. Pinipilit niya tayong huwag na siyang guluhin. Habang ginagawa niya ito, lalo natin siyang hindi tatantanan. Kaya, anong ibig mong sabihin? Mag-sign up tayo. Sumali sa dating show. Itong si Linfan, umamin na ako sa harap ng lahat. Bakit may kasama na siyang iba? Pinapahiya niya ba talaga ako? Linfan, humanda ka sa akin. Ikaw si Vivi, ang ex-girlfriend ni Linfan. Ikaw ang hari ng pelikula na si Yu Chen. Hindi mahalaga iyon. Basta gusto mong gantihan si Linfan, tayo ay magkakampi. Kung gusto mong maghiganti, sumakay ka na. Linfan, salamat sa pagkakataong ito. Kung makakasama ko ang hari ng pelikula, di hamak na masigit siya sa iyo. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko. Hello mga bestie, maligayang pagdating sa on-site ng Perfect Lover. 4 na gwapong lalaki at 4 na magagandang babae ang narito para sa pag-ibig. Sino kaya ang makakahanap ng tunay na mahal at sa harap ng mga live camera ay magpapakita ng mga matatamis na sandali? Tayo ay sabay-sabay na maghintay sa simula ng matamis na paglalakbay na ito. Huwag na nating patagalin, ipakilala na natin ang mga bisita para sa kanilang ingranding pagpasok. Ang matamis na lakbay. Sa tingin ko ay lakbay impyerno ito. Oo nga, ang tungkol pa lang sa kontrobersyal na reyna ng kanta na si Zihan at ang chismis nila ni Idolo Yu Chen ay sapat na para abangan. Ayon sa mga sabi-sabi, ang pagpunta rito ng magagandang magkapatid na Su ay para rin agawin ang dala ni Zihan na karaniwang tao na ito. Imposible naman. Isang karaniwang tao, gaano man siya kagaling, hindi uubra sa dalawang mayamang Ginoo. Ang dalawang iyon para lang manligaw ay sumali sa palabas na ito. Talagang gumasto sila ng malaki. Naku, wag na nating pag-usapan. Magsisimula na ito. Isang maningning na pagpasok. Unang-una ay tawagin natin ang ating magagandang magkapatid na Su, si Su Yue at si Coco. Ate, sa pagkakataong ito si Linfan ay hindi na makakatakas. Maligayang pagdating sa inyo. Dito po tayo. Magpahinga muna kayo. At ngayon naman, ay tawagin natin ang guwapo at mayamang si Sir Wang at si Sir Kian sa isang maningning na pagpasok.
Nandito kami ngayon para lang sa magagandang magkapatid na Sue. Kung sino man ang hahamon sa amin ay siguradong malalagot. Hahaha. Mga Ginoo. Dito po tayo. Magpahinga muna kayo. At ngayon, ang susunod ay ang agaw atensyon na bagong hari ng pelikula na si Yu Chen. Siguradong pumunta rito si Idolo Yu Chen para sa babaeng manloloko na si Zihan. Ang pagsama sa karaniwang taong ito ay pampadami lang siguro ng tao. Hay, kawawa naman si Idolo Yu Chen na tapat magmahal. Bakit ba siya nakatagpo ng manloloko? Maligayang pagdating. Kayong dalawa, magpahinga muna. At ngayon, ang huling kalahok na papasok ay ang ating sikat na reyna ng kanta. Tawagin natin si Zihan at si Lin Fan. Hindi ba iyan ang babaeng manloloko at ang kasama niyang lalaking umaasa lang? Nandito na ang manloloko. Mga kaibigan, i-bash natin siya. Walang hiyang manloloko. Lakas ng loob sumali sa show. Tama. Siguradong nakikisakay na naman sa kasikatan ni Idolo Yu Chen. Ang pangalang Lin Fan, bakit parang pamilyar? Uy, ang taong iyon, hindi ba siya ang sikat sa internet na top supporter? Sabi ko na nga ba, ang babaeng mukhang pera na ito ay siguradong may sugar daddy. I-bash natin siya sa Weibo para mag-trending siya. Okay. Lahat ng mga bisita ay narito na, kaya ang ating programa ay opisyal nang magsisimula. At ngayon naman, ang ating 4 na pares ng mga bisita ay mananatili rito sa loob ng 1 linggo. Sila ay mapapanood sa live stream na may matamis na interaksyon. Sa huli ba ay magiging magkasintahan? Oo, magkanya-kanya na. Abangan na lang natin. At pagkatapos nito ay ipakikilala ko sa inyong lahat ang unang bahagi, ang tapat na damdamin. Na pag-amin, ngayong araw na ito, naghanda kami ng 4 na set ng mga suite na may iba't ibang panuntunan. Ito ay ang pinakamataas, mataas na antas at may 2 pang katamtamang suite. Kayong mga lalaking panauhin ay maaaring magpakilala muna o piliin ang inyong nagugustuhang babaeng panauhin para sa tapat na pag-amin. Siyempre naman, maaari rin kayong magbigay ng regalo. Basta't makuha ang puso ng babaeng panauhin ay maaari ninyong makuha ang unang karapatang pumili ng silid. Kaya mga Ginoo sa inyong lahat, sino ang unang magsisimula? Kami na ang mauna. So Yue, maraming taon na kitang nililigawan para lang sa araw na ito. Basta't pumayag ka lang. Ang negosyo ng pamilya namin ay ibibigay ko sa iyo. Ganoon din ako. Lumayas ka. Alis. Sige na, ayos lang yan. Ang ating 2 lalaking panauhin. Sa kanilang unang pag-amin, mukhang hindi naging maganda ang simula. Pero walang problema. Atin ang tawagin ang susunod na lalaking panauhin para sa kanyang pag-amin. Sumali ako sa programang ito para lang patunayan ang isang bagay. Zihan, akin ka lang. At sa akin ka lang dapat. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ayos lang. Magpapatuloy ako sa pagsisikap. Hindi ba? Isang laos na babaeng artista. Bakit nag-iinarte pa siya? Pinansin na nga siya ni Kuya. Binibigyan lang siya ng dangal. Akala mo naman kung sino siya. Sa tingin ko, ginagawa niya yan para makuha ang loob ng milyonaryo. Panoorin nyo. Alam ko na ang pagsama ng chismis na ito sa programa.
ay siguradong magandang balita. Tama, kahit na may kasamang pabigat at nabawasan ang epekto ng palabas, sulit pa rin ito. Marahil, ang puso ng ating babaeng panauhin ay kailangan ng oras para mabuksan. Kaya naman ngayon, atin ang tawagin ang huling lalaking panauhin. Abangan natin ang kanyang gagawin. Narito ako ngayon para sa isang tao lang. At yun ay... Zihan. Linfan, hindi mo ba nakitang si Idolo Yuchen ay kakatapos lang umamin kay Zihan kahit ang hari ng pelikula ay hindi siya napao at naglalakas loob ka pang umamin? Hindi rin naman siya nagtagumpay, di ba? At saka, ikaw na walang pumipili, bakit ka tumatahol diyan? Ikaw? Alam ko na marami sa inyo, kay Zihan, ay may reklamo. At hinuhusgahan siya. Pero sa tingin ko, wala siyang ginagawang mali. Hindi ba't pera lang ang gusto niya? Sino ba ang hindi mahilig sa pera? Hindi ito dapat maging dahilan para atakihin niyo siya. Kaya naman, ngayon, ang regalong ibibigay ko ay... Bagong yaman, hoy, huwag mong sabihing isang kahon ng pera ang ibibigay mo, ang baduy. Hindi ito isang kahon ng pera. Kundi... Grabe, baliw na ba siya? Sa dating show, namimigay ng pera. Kahit puro iskandalo si Zihan, reyna pa rin siya. Kailangan ba niya yan? Probinsyano. Linfan, huwag mong isiping dahil mayaman ka ay magagawa mo na ang lahat. Pinili ka lang ng Reyna para lang may kasama siya at naniwala ka namang mahal ka niya. Tama, kung aamin ka man, huwag namang ganyang regalo, nakakatawa ka. Nako, talagang probinsyano. Sobrang baduy. Ano? Ano bang trabaho ni Linfan? Sino ang nagpasok sa kanya? Ako, hindi ko po alam. Parang kusa siyang pumunta. Sa galit ng lahat, ang ating ratings siguradong babagsak. Kung alam ko lang, hindi ko na siya pinasali. Sabihin sa host, paalisin siya agad. Hoy, Direktor, ang mga nanonood, lampas 10 milyon na. Ilan ka mo? Direktor, ano nga po uli ang sasabihin ko? Sabihin mo sa host, dapat siguraduhin si Linfan ay mag-enjoy ng husto. Maging masaya siya rito. Sige po. Kalma, kumalma muna tayong lahat. Ganito, ibigay natin ang desisyon sa ating mga babaeng panauhin. Ngayon naman, tawagin natin ang mga babae. Kung may napupusuan kayong lalaki, tumayo lang kayo sa likod nila. At ngayon, salubungin natin ang mga babaeng panauhin. Pasok! Sa tingin ko, itong si Linfan, wala na talagang pag-asa. Oo nga, sino ba naman ang pipili sa kanya? Tol, kahit medyo baduy ka, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil nandito si Idolo Yuchen. Tayong lahat, malamang, walang tsansa. Magiging palamuti lang tayo rito. Wala tayong magagawa. Sadyang guwapo siya at sikat pa. Ngayon tawagin natin ang unang babaeng panauhin, si Vivi para pumili. Sino kaya ang kanyang pipiliin? Ang pinili niya ay si Yuchen, ang Idolo Yuchen. Kita mo na, sabi ko na sa iyo eh. Ang tatlong iba pa, malamang hindi na pipiliin. Matulog na lang tayo. Sa susunod na aktibidad, doon na lang tayo bumawi. Pagbati kay Idolo Yuchen. Ngayon naman, tawagin natin ang ikalawa, ang ating babaeng panauhin, si Suyue, para pumili. Sino kaya ang pipiliin niya? Ibig bang sabihin ito? May pagkakataon pa ako. Umalis ka nga, ako. Ang pipiliin yan. Ang pinili niya ay si Linfan. Papaanong naging siya? Paano itong nangyari? Ikaw, bakit siya ang pinili mo, Yueyo? Sa mga ginagawa ko, kailangan ko pa bang magpaalam sa iyo? Talagang hindi inaasahan. Ngayon naman ay, salubungin natin ang pangatlong tao, ang ating babaeng panauhin. Ang pangalawang binibini ng Su, si Coco. Sino kaya ang pipiliin niya?
Ang pinili niya ay si Lin Fan din. Siguradong nababaliw na ako. Salubungin natin ang huling tao, ang ating Zihan, ang Diva Zihan. Ano kaya ang kanyang magiging desisyon? Pipiliin ko rin. Si Lin Fan. Hindi nga, paano nangyari ito? Ako ba ay nananaginip lang? Tatlong magagandang babae. Pinili ang probinsyanong iyon. Ang mundong ito ay nabaliw na talaga. Direktor, ang ating mga online viewers ay lampas 30 milyon na. Grabe, isang henyo. Itong si Lin Fan ay isang henyo sa streaming. Ay naku, nung una ayaw ko siyang piliin. Hindi ko akalain na si Lin Fan ay isang likas na streamer. Napakaraming babaeng panauhin. Isang lalaking panauhin lang ang pinili. Ito ay... Bakit ka nakatunganga? Bilisan mo at mag-host ka na. ang ating perfect lover. Sa dami ng ating episodes, ito ang unang beses na nangyari ang ganito. Kaya naman, ang kapangyarihang pumili ay bumalik sa lalaking panauhin sa kamay ni Ginoong Lin Fan. Ang kapangyarihang pumili ay bumalik na sa ating lalaking panauhin na si G. Lin Fan. Ako, siya. Ginoong Lin Fan, ano ang iyong desisyon? Hala, bakit naging ganito ito? Lin Fan, sabihin mo na sino ang pipiliin mo. Tama. Kapag nagkamali ka, yari ka talaga sa amin? Ano? Hindi ko akalain. Nababaero ka pala, Kuya Fan. Ano? Bahala na. Importante ang misyon. Huwag piliin ang tama. Piliin ang manloloko. Unahin si Zihan. Pipiliin ko. Si Zihan. Seryoso ba? Hindi pinili ni Lin Fan ang binibini at pinili ang aktres na may issue. Hi. Ang panlasa ni Big Time na kuya ay hindi ko makuha. Baka naman gusto niya talaga ang ganoon. Tahimik muna ang lahat. Batiin natin sina Lin Fan at Zihan sa matagumpay na pagpares. Nakuha nila ang presidential suite. Maghintay lang po sandali. Dahil ang susunod ay mas kapana-panabik. Lin Fan, humanda ka sa akin. Sige, napakahusay mo, Lin Fan. Tandaan mo ito. Lin Fan, ngayon, ginalit mo ang madla. Tingnan natin ang gagawin mo. Han, tara na. Unahin mong asikasuhin ang dalawang babaeng yon at ipaliwanag mo ng malinaw bago ka pumasok sa kwarto ko. Hi. Gusto ko lang naman tapusin ang misyon. Sino ba ang naperwisyo ko? Wow. Ayos din pala dito. Kahit medyo mahirap, sulit naman pala. Sakto lang naman. Anong ginagawa mo? Magmemensahe lang kay Kuya Jang. Malaking tulong siya sa pagkakataong ito. Sandali lang. Kuya Jang, maraming salamat talaga. Ang kaibigang nahanap mo ay maaasahan talaga. Ikaw? Ikaw. Anong ikaw ka dyan? Ako. Hay naku, mali na ako. Okay na ba? Nakalimutan kong patayin ang phone ko. Bakit ka ba masyadong nagpapanik? Nagpapanik ba ako? Hay naku, ayoko nang makipag-usap sa'yo. Maliligo muna ako. Teka lang, kailangan pa nating sumali sa show. Haze. Ito? Ampi. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi nag-reply si Kuya Jang sa message ko? Siguro busy siya. Sige mga bestie, welcome back sa ating programa. Ngayong gabi, may inihanda kaming espesyal na segment, Puso sa Puso, dito sa swimming pool area ng hotel. Mamaya ipapatayin natin ang lahat ng ilaw at ang ating mga bisita ay bubunot ng kapareha at papasok na magkapares. Sa loob ng swimming pool ng hotel ay naghulog kami ng isang misteryong puso na safiro. Ayon sa alamat, ang sinumang makakuha ng misteryosong safiro na ito at ibigay ito sa kanilang minamahal ay makakamit ang tunay na pag-ibig. Kaya nang walang paligoy-ligoy pa, ang ating programa ay opisyal ng magsisimula. Halina kayo mga bisita, pakiusap na sunod-sunod na magsimula sa bunutan. Swertein ka sana, Idol Oyu Chen. Swertein ka sana, Diva Zihan.
At ngayon naman, inaanyayahan ng ating mga bisita. Ang bisitang nakakuha ng bolang numero 1 ay lumabas na dito. Hindi kaya pakulo lang to ng show? Masyado naman itong matindi. Oo nga, baka naman sinadya lang inisin ni Zihan ang hari ng pelikula kanina at ito na ang totoong pag-amin niya. Tol, huwag kang malungkot. Isang pagtataksi lang yan. Tanggapin mo na lang. Teka, ikaw, anong klaseng mukha yan? Grabe, baka sa pagkakataong ito, matatapos ko na ang misyon ko, baka kapag si Zihan ay inamin ng hari ng pelikula ang nararamdaman, ay pumayag na siya? Kung ganoon, hindi ba't magtatagumpay na ako? Oo. Wala lang, ako. Kasi ay sobrang nalulungkot. Tagumpay ang inyong pagtatambal. Kaya naman, inaanyayahan namin kayo na pumasok sa aming swimming pool area. Galingan nyo. May nangyaring masama, iligtas nyo sila. Ayos ka lang ba? Nasugatan ang hari ng pelikula. Siguradong ang masamang babaeng ito ang gustong pilitin ang hari ng pelikula. Hindi pumayag ang hari ng pelikula, kaya napikon siya at nanakit. Nako, Oo. Dapat parusahan ng matindi ang may sala. tama. Parusahan ang may sala. Parusahan ang may sala. Parusahan ang may sala. Parusahan ang may sala. Tumahimik ang lahat, huwag kayong magmadali. Ang bagay na ito ay bibigyan namin kayo ng isang perpektong paliwanag. Ngayon naman, hayaan nating tanungin ang sangkot sa sitwasyon. Idolo Yuchen, ano ba talaga ang nangyari dito? Nagpakahirap ako ng husto para hanapin ang puso ng tunay na pag-ibig, pero bigla na lang niyang inagaw at sinugatan pa ako ng ganito. Tingnan nyo. Zihan, sumusobra ka na. Nananakit ka pa ng tao. Tama, di parusang kamatayan ang pag-amin na to. Sabi ko na, siya ang may gawa ng sugat niya. Siya ang gustong gumawa ng paninirang puri sa akin. Bakit ka? Napakakatawa-tawa. Si Idolo Yuchen ay napaka-importante. Para siraan ka. Tingnan mo nga kung karapat-dapat ka. Dati ay ginamit mo ang hari ng pelikula para sumikat. Tapos ngayon ay nanakit ka at sinugatan mo siya. Tatanungin ko kayong lahat. Ang ganitong tao, ano ang dapat nating gawin? I-blacklist. 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 Walang naniniwala sa akin. Di ba, Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa iyo. ikaw, alam mo na ba kung sino ako? Ano? Wala. Wala lang iyon. Naniniwala ako sa iyo dahil alam kong mabuti ang puso mo at hindi mo magagawa ang bagay na iyon. Linfan, ebidensyang bato na ito. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Bukod sa katotohanan, kumpleto ang saksi at ebidensya. Alam mo ba talaga kung sino ang pinoprotektahan mo? Isa siyang artistang may lamat. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang lahat. Sino ba talaga ang pinaniniwalaan ninyo? Hari ng pelikula. 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 Pero kahit ano pang sabihin, opinyon lang niya iyon at wala naman kayong basehan. Linfan, malapit na ang tagapagtala. Ikaw, huwag ka na makialam. Tama, umalis ka na. Wala kayong alam. Ngayon, kakampi ako sa kanya, tapos mag-uurong sulong ako at sisisihin siya. Kayo, siguradong kamumuhian niyo ako at itatakwil ako. Sa isang iglap lang, matatapos ko ang 3 pagsubok. Ha ha ha. Sa huli, simula pa noong una, ikaw lang pala ang naniwala sa akin. Huli na, nandito na sila. Ikaw si Zihan, di ba? May nag-ulat na nanakit ka ng sadya. Totoo ba ito? Hindi totoo. Zihan, kahit mapapatawad kita, pero sa pagkakataong ito, sobra ka na talaga. Ngayon, kailangan ko nang idaan ito sa batas. Zihan, bakit ka pa? Nagpapatigas ng ulo? Dumating na ang oras. Patawad aking kapatid, magtiis ka muna. Pagbalik ng aking kapangyarihan, wala lang ang lahat ng ito. Magre-report ako. Magre-report ako. Narito ang aking mga ebidensya na nagpapatunay na si Yuchen at ang kanyang kumpanya ay gumamit ng dahas para siraan ang aking pagkatao at pilitin akong sumunod. No. Ito, paano ito naging posible? Tahimik. Miss Jiang, mag-isip ka ng mabuti. Ang mga sinasabi mo ay kailangan ng ebidensya. Zihan, bakit ka pa? Nagpapatigas ng ulo? Tama, umamin ka na. Tumahimik kayo, may ebidensya ako rito.
Hawak ko ang isang piraso ng maliit na recorder. Naka-record dito ang lahat ng sinabi ni Yu Chen noong tinakot niya ako. Ano? Ayaw mo pa rin? Nakalimutan mo na ba? Noong siniraan kita, isa ka pa ring artistang may lamat? Kung hindi mo ibibigay ang saping puhunan, kung gayon, huwag mo akong sisihin paglabas ko, gagawin kitang di mabuhay at di mamatay. Tama. Hindi. Nagsisinungaling siya. Hindi ko yon sinabi. Ginoong Wang, sumama po kayo sa amin. Hindi ako to. Wala akong ginawa. Teka. Dahan-dahan lang. Binibining Zihan, ngayong nalinis na ang masamang balita at naging isa ka ng sikat na bituin. Ano ang nararamdaman mo? Sa ngayon, gusto ko lang makausap ang isang tao. Lin Fan, gusto mo bang maging boyfriend ko? Ikaw? Ikaw? Formal akong magpapakilala. Ako si Zihan, ang tagapangulo ng Singyu Entertainment. At ang iyong 5 taon na hindi nakitang matalik na tol. Hindi. Hindi. Huh? Bakit? Ngayong nakita mo ang tol mo, tila hindi ka na makapagsalita. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi ba dapat ay lumapit ka at sabihing, Tol, ang bango mo naman. Ito? Bakit? O baka naman, tingin mo sa akin na si Zihan ay hindi bagay sa iyo. Mayamang Lin. Hindi. Kasi ano? Bale. May kailangan lang akong gawin sa bahay. Aalis na muna ako. Tingin mo ba, gagayahin ko ang magkapatid na Su at hahayaan kang tumakas ng ganoon lang? Hoy, may mga reporter. Hoy, Lin Fan. Bakit hindi pa rin ito tapos? Panginoon ko, pinaglalaruan mo ba ako? Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang. Ikaw na Suwail na anak, bakit hindi ka pa bumabalik? Si Boss Lee ay kanina pa naghihintay sa'yo. Boss Lee? Hindi. Sino ka ba? Anong Boss Lee na iyan? Iyong Boss Lee na mapapangasawa mo. Hoy, ikaw na bata ka. Hindi mo na ba nakikilala ang boses ng iyong sariling ama? Gusto mo bang magrebelde? Anong ama? Ako pa ang lolo mo. Haha, Boss Lee, pasensya na talaga. Kasalanan ko ang pagpapalaki sa kanya. Hay, tingnan mo, tatawagan ko siyang muli. Ayos lang. Kasalang politikal lang naman ito. Basta ang kasal bukas ay matuloy ng maayos. Baliw ba to? Teka lang. Binaba ko lang ang tawag. Hindi kailangang tamaan ng kidlat. Diyos ng lupa. Diyos ng lupa. Nasaan ka na? Ahahaha, Dakilang Koy, ano po ang maipaglilingkod ko? Anong problema ko? Tingnan mo ako kung ayos lang ba. Bakit may kidlat na tumama sa akin? Kamahalan, huwag mag-alala. Hayaan mong tingnan ko muna. Naku po, Dakilang Koy, may masamang balita. Hindi pa tapos ang 3 pagsubok mo. Ang Dakilang Bathala ay galit na. Simula pa lang ito, kung hindi mo pa ito tatapusin, ay baka burado na sa mundo ka na. Anong gagawin ko ngayon? Kamahalan, huwag mabahala. Ang Dakilang Bathala ay nag-utos na. Ang anyo mong matabang pusa ay may isang sumpa ng pag-ibig. Kung matutulungan mo siyang malampasan ito, ituturing itong pambayad sa iyong sala at makakabalik ka na sa kalangitan. Lampasan ang sumpa ng pag-ibig? Oo, ang orihinal na anyong ito ay may nakatakdang tadhana sa pamilya Lee. Dahil ito sa matchmaker na nagkamali sa listahan ng tadhana. Ang bagay na ito, kung mapuputol mo ang ugnayan, ay magiging isang malaking karangalan. Sige, tinatanggap ko. Ngunit mayroon pa. Sabi ng Dakilang Bathala, hindi pa tapos ang sumpa ng pag-ibig at may utang sa pag-ibig pa. Kailangan mo ring ayusin ang lahat. Teka lang. Kasama rin ba yan? Hindi ko naman ginusto yon. Ito. Anito, parang aksidente lang ito sa trabaho. Tungkol diyan, wala na akong kinalaman diyan. Aalis na ako. Hahaha. Sumpa ng pag-ibig ng pamilya Lee. Kaya magpapanggap muna ako.
na papayag sa kasal na ito. Para ang tatlong babaeng iyon ay sumuko na sa akin. Tapos maghahanap ako ng dahilan para kamuhian ako ng pamilya Lee at hiwalayan na lang ako. Hindi ba't ito ay isang bala, dalawa na? Hey, ako talaga ang pinakamatalinong Lucky Koy. Hello? Kuya Linfan? Nasaan ka ba pumunta? Kanina pa kaming tatlo naghahanap sa iyo. Bumalik ka na bilis. Pangako hindi na kami magsusungit sa iyo. Huwag niyo na akong hanapin, ikakasal na ako bukas. Mula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan pa. Kasal. Hello? Anong sabi mo? Binabaan niya ako. Ate, saan kayo pupunta? Itigil ang kasal. Ikaw na bata ka. Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo ba, sa kakahintay ng tatay mo, halos bumalik ang aking kinakabahan. Pare, naka-double rhyme ka Ikaw, Linfan, nandito lang ako para sabihan ka. Tuloy ang kasal bukas. Binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Tama ka kuya. Dati hindi mo nakuha si Ate Wenwen, kaya naghanap ka ng kamukha niya. Si Vivi, 3 taon kang naghabol. Ngayong pumayag na si Ate Wenwen na maging manugang sa bahay para sa kasal pampaalis malas. Bakit ka pa nagpapatumpik-tumpik? Sige, payag na ako. Pero, Walang pero-pero. Wala kang karapatang makipag-ayos sa akin. Kung hindi lang dahil kay Lolo, hindi ako papayag dito. grabe. Kaya pala itinuturing itong pagsubok. Ang yabang talaga ng babaeng ito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan talaga kita. Naturuan siya ng leksyon. Hindi ko akalain na mararanasan ko rin ang unang gabi ng kasal. Hemp, tingnan mo ang sarili mo. Walang kwenta. Maging manugang sa bahay lang, tuwang-tuwa ka na ng ganyan, ha? Kung hindi lang dahil sa pamilya Lee, na ipilit ang kasal pampaalis malas. Ikaw, kahit 8 buhay pa, hindi mo makukuha ang ganitong pagkakataon. Tatay, wag na po kayong magsalita. Malaking araw ito ni kuya ngayon. Ikaw talaga. Hemp, Kuya, alam kong excited ka, pero huwag ka munang ma-excite. Hayaan mo muna akong bumaba. Ayon sa tradisyon, tiyak na bibigyan ako ng regalo sa pagbaba. Kaya tayo ay wag munang magmadali. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong masisira ito. Dahil kung hindi, paano ko matatapos ang aking malaking dago? Kuya, pwede ka nang bumaba. Sige? Kuya, anong nangyari sa iyo? Bumaba ka na bilis. Kuya, maraming tao ang naghihintay. Bumaba ka na bilis, kuya. Bumaba ka na. Huwag kang magpahiya rito. Kahit na, manugang lang ako. Dapat ay may regalo sa pagbaba. Nasaan ang regalo sa pagbaba ko? Mahal. Kuya, ikaw na nangasawa sa bahay. Anong regalo ang gusto mo? Bumaba ka na riyan. Linfan, huwag kang masyadong mapagmataas. Pinili ka ni Wenwen, kaya pagkakataon mo na ito. Kung hindi ka naging makulit kay Wenwen ng maraming taon, ang pamilya namin ay hindi magbibigay ng tsansang ito. Kung ganoon ay, humanap na lang kayo ng mas magaling. Ikaw, Snow. Sakay na sa kotse. Uuwi na tayo. Regalo sa pagbabalang ba ang gusto mo? Magkano ba ang kailangan mo? Tito Shui, kumuha ka ng 80,000 cash para sa kanya. Sandali. Hindi iyon. Hindi naman marami ang hinihingi ko. Ang gusto ko lang ay 8,888,000 na dolyar. 8,888,000. Masyado ka nang makapal ang mukha. Makapal ang muka. Tinawag mo akong makapal ang muka. Ibig sabihin ay iniinsulto mo ang pamilya Lee, ang lakas ng loob mo. Ako na ang manugang ng pamilya Lee ngayon. Kaya ako ang sumasalamin sa dangal nila. Pumunta ka sa kasal ng pamilya Lee, tapos magagawa mo pang insultuhin sila. Ang mga taong katulad mo ay hindi karapat-dapat na nandito. Sinasabi ko sa inyong lahat, hindi nyo ba ibibigay ang 8,888,000? Hinding-hindi ako. Ang baba sa kotseng ito, kahit sino pa ang makiusap ay hindi uubra. Iyan ang sabi ko. 8,888,000. Hindi mo iyan nararapat. Sabihin mo na lang kung ibibigay mo o hindi. Ibibigay ko.
Wenwen, walang ganitong tradisyon. Isang malaking lalaki siya. Bakit kailangan ng regalo sa pagbaba? Hindi naman siya inosenteng dalaga. Hindi natin ito pwedeng simulan. Papasok na manugang, pero may regalo. Sa pagbaba, walang ganitong patakaran. Ikalawang tito, unahin natin ang sakit ni Lolo. Kahit magkano ang hingin niya, ibibigay ko. Sir Lin, pakiabot po ang iyong card number. Pumasok na sa bank card. 8,000,000, 800, 80, 8,000. Grabe, binigay talaga nila. Ang mundo ng mayayaman, hirap talagang isipin. Lin Fan, ngayon, pwede ka na bang bumaba? Ahem. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Lin Fan. Halika at alalayan ako. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Ganyan nga dapat. Hahaha. Hindi pwede ang suot mo. Gown na syuhe yan. Pang-engagement lang yan. Gown ng kasal dapat sa kasal. Walang nagturo sa'yo sa pamilya, Lee? Pati ba ito kailangan ko pang intindihin? Lumabas muna kayong lahat. Ano ba talagang balak mo? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kapag itinuloy mo pa ang gulo na to, wala kang mapapala kahit konti. Magagalit lang ang lahat sa'yo. Hoy, ikaw ang hindi marunong sa tradisyon tapos ako pa ang sisisihin mo? Magpapalit ka ba o hindi? Kung ayaw mo, di wag. Pamilya Lee naman ang mapapahiya rito. Paano kung ayaw kong magpalit? Kapag hindi ka nagpalit, dito na ako magtatapos para sumikat ka ng gusto. Headline ng balita bukas ay, Donya ng Pamilya Lee. Pinahamak ang stay-in na manugang, napakasama ng kanyang loob. Nakakapangilabot talaga. Ang balitang ito, isipin mo pa lang, pasabog na. Lin Fan, naghahanap ka talaga ng gulo. Lin Fan, naghahanap ka talaga ng gulo. Tama, ganyan nga. Makipagdiborsyo ka na sa akin. Bilis, dali. Magpapalit ka ba? Hindi. Tinitiis mo pa rin to? Martir na pagong ka ba? Iba talaga ang pinakamaganda sa campus. Mas maganda ka sa gown ng kasal. Lin Fan, kailangan kitang paalalahanan. Tayo ay kasal sa papel lang. Akala mo naman kung sino ka na parang lahat ay gustong tumikim sa iyo. Ikaw, huwag kang masyadong mahulog sa akin. Ambisyosong palaka. Ambisyosong palaka. Hoy. Ako ba? Ako ang palaka. Ikaw talaga. Bilisan mo. Kapag nagtagal ka pa, mag-isa kang aakyat sa entablado. Ngayon, salubungin natin ang bagong kasal. Pero aminin natin, kahit medyo masama ang ugali niya, guwapo naman siya. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kasal ng aking anak at ni Sir Lin. Maraming salamat sa inyo. Miss Lee, tinatanggap mo ba ang lalaking nasa harap mo? Ang matangkad at gwapong si Sir Lin? At makasama siya habang buhay? Hindi ako payag. Lin Fan, anong kalokohan na naman ito? Sa tingin ko, ang dote na ito ay kulang pa rin. Dagdagan mo pa ng 10 Rolls Royce at ayos na. Tama na, Lin Fan. Matagal na kitang tinitiis. Simula nang bumaba tayo ng kotse, humingi ka na ng napakalaking dote. Pinapahirapan mo ako sa lahat ng bagay. Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ginagawa ko ito para sa kasal pampaalis malas ni Lolo. Kaya binibigyan kita ng pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa pagpapakasal ko sa iyo. Sino pa ba ang kukuha sa iyo? Kami ang may gusto sa kanya. Ang binibini ng Su Group na si Su Yue, hindi ba siya madalas magsuot ng suit?
Nakasuot siya ng gown ng kasal para mang-agaw sa kasal. Imposible. Talagang imposible ito. Ay, ang pangalawang anak ng pamilyang Su. Bakit siya nandito rin? Ito, siya ang pinakasikat na babaeng streamer ngayon. Bakit siya rin ay nakasuot ng gown ng kasal? Nakakabaliw na ito. Pati ang sikat na aktres na si Zihan ay nandito. Mula nang bumagsak ang hari ng pelikula para kay Zihan, naging sikat na aktres na siya sa bansa. Siya, gusto rin niya, si Lin Fan, isang manugang sa bahay. Anong nangyayari dito? Kung ayaw mo sa kanya, kami ang may gusto. Huwag kang tumanggi. Gusto namin ito. Ito ang bayad sa paghahanda ng kasal. Salamat, Miss Lin, sa pag-aayos nito. Ngayon, umalis ka na. Ikaw, Lin Fan. Planado na pala ito. Maghintay ka lang. Ay. Hindi. Bakit kayo narito? Bakit? Bawal ba kaming pumunta rito? Oo nga. Pinahirapan mo kaming hanapin ka. Huwag nang makipag-usap. Iuwi na siya at Italy. Parusang pamilya. Ito. Aalis na ako. Ay. Nasaan ang kapangyarihan ko? Kamahalan, sabi ng kalangitan, kahit nalutas mo ang sumpa ng pag-ibig at wala ng kalamidad, marami ka pa ring utang sa pag-ibig. Manatili ka sa mundo ng tao ng 100 taon. Tapusin ang mga utang sa pag-ibig. Harapin ang 9 na pagsubok bago makabalik sa kalangitan. Ito. Aalis na ako? Huwag kang tumakas.